Napatigil naman si Elderlin sa kanyang paglakad nang mapagtanto niya ang nais gawin ni Joe Fan. Ngunit bago pa man siya makariak, agad namang tumalon ang ating bida papunta sa itaas ng gusali. Agad namang sumigaw si Elder Yan kay Elderlin at ipinaalam niya na ang target ni Joe Fan ay ang alaga niya. Hindi naman nakagalaw si Tin Yu nang makita niya ang paparating na katawan ng ating bida. Tumawa naman ng malakas si Joe Fan at sinabi niyang huli na ang lahat dahil tatapusin na niya ngayon ang batang ito. Nagsaad rin ng ating bida kung naging masaya ba si Elderlin sa pagbugbog sa kanya, dahil ngayon ay pagbabayaran ng alaga niya ang mga ginawa niya sa kanya. Halos mawala naman ng lakas ang alaga ni Elderlin nang makita niya ang matinding killing intent ng ating bida. Agad namang nagmadali si Elderlin sa paglipad upang iligtas ang kanyang alaga, sinabihan rin niya ang ating bida na siya ang dapat kalabanin nito at hindi ang alaga niya. Ngunit bago pa man makalapit si Elderlin sa kanila, agad namang ginamit ni Joe Fan ang kanyang bilis upang pumunta sa likuran ni Elderlin. Nagsaad rin siya na tutuparin niya ang nais nito na siya ang labanan niya. Kaya agad na inatake ng ating bida ang puso ni Elderlin, at dahil sa mabilis na galaw ni Joe Fan ay hindi man lang dito nakaiwas ang matanda. Pagkatapos nito ay agad na kinuha ni Joe Fan ang puso ng matanda palabas sa katawan nito. Nagulat naman ang matanda dito at kahit siya ay nagtataka kung paano naabot ng batang ito ang ganoon kabilis na galaw. Kaya napatanong na lang siya kung paano nalampasan ng ating bida ang kanyang bilis. Agad naman na sinabi ni Joe Fan na hanggat alam niya kung saan pupunta ang kanyang kalaban ay baliwala sa kanya ang bilis nito. Pagkatapos nito ay agad nang winasak ni Joe Fan ang puso ng matanda. Kasabay nito ay tuluyan namang nawala ang buhay ni Elderlin na siyang hindi inaasahan ng lahat. Agad rin siya na bumagsak sa ibaba ng arena at ito ay talagang nawalan na ng buhay. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang sinabi na nawasak na niya ang puso ng master ni Tin Yu. Ngunit wala pa ring lakas ng loob ang batang ito na tingnan ang taong pumatay sa kanyang master. Kaya nasabi na lang niya na talagang isang basura lang ang tao na ito habang patuloy pa rin sa panginginig ang katawan ni Tin Yu. Bigla rin itong napasigaw na parang baliw dahil sa pagiging demonyo ng ating bida. Kahit na si Huang Pu ay hindi makapaniwala na napatay ng ating bida si Elderlin gamit lamang ang isang galaw. Ang malala pa ay nasa antas na ng Heavenly Realm si Elderlin kaya kahit na mahina ang katawan nito ay hindi pa rin ito madaling patayin. Kaya nasabi na lang niya na talagang isang halimaw ang batang ito. Ang mas nakakatakot pa ay parang halos lahat ng galaw ng batang ito ay planado na siya ang magiging panalo sa bawat galaw na gagawin niya. Kahit na si Elder Yan ay nasabi rin niya na hindi niya talaga mabasa ang plano ng batang ito. Ang malala pa ay pinalabas ni Joe Fan na parang target niya si Tin Yu ngunit si Elderlin pala ang target nito sa simula pa lang. Bigla namang naging seryoso ang ating bida at kanyang sinabi na sa simula pa lang ay buhay na ni Elderlin ang nais niyang kunin, kaya ang lahat ay talagang umayon sa nais niyang mangyari. Nagsaad rin ng ating bida na hindi niya papatayin ang isang basura dahil magiging insulto lamang ito sa lakas niya. Sa kabilang banda ay natakot naman si Master Peony sa kanyang nakita at kanyang nasabi na mas demonyo pa ang Joe Fan na ito kumpara sa kay Elder Yan. Kaya pala hindi na nakakapagtaka na naglabas ng isang kill order ang Yuming Valley para sa batang ito. Nasabi naman ni Chuchu na kahit siya ay nararamdaman niya na hindi sapat ang kill order na ito upang matalo ang Joe Fan na ito. Alam niya rin na base sa pagiging nakakatakot ng batang ito ay alam niyang lahat ng Elder ng Yuming Valley ang kailangan na lumaban sa kanya. Nagsaad naman si Kai Ching na mukhang kailangan rin pag-isipan muli ni Chuchu ang kanyang hinaharap kasama ang lalaking ito. Dahil alam niyang hindi isang demonyo ang Joe Fan na ito at ayaw niyang magdusa si Chuchu sa kamay niya. Nagsaad naman si Chuchu na si Joe Fan ang nagligtas sa kanilang sect kaya kahit na ano pa ang gawin nito ay nais pa rin niyang makasama ito. Nagsaad rin siya na kahit sila naman ay alam na nila kung gaano kademonyo ang Joe Fan na ito base sa haka-haka na naririnig nila tungkol sa kanya. Kaya hindi na magbabago ang isip niya. Sa kabilang banda ay nagsaad naman ang ating bida na alam niyang ililigtas ni Elderlin ang kanyang alaga kapag ginawa niya itong hostage. Ngunit alam rin niya na pababayaan lang ito ni Huang Pu at ng ikalimang Elder. Kaya tama lang ang ginawa niya na gamitin ang bata na ito upang mapatay agad ang Elder na ito. Natawa naman si Elder Yan sa sinabi ng ating bida at kanyang sinabi na tama nga ang sinabi nito na hindi ganoon kakawalan sa kanila si Elderlin. Ngunit alam niya na ang bawat galaw na ginawa ni Elderlin ay naaayon sa plano ng ating bida. Tumawa naman ng malakas ang ating bida at kanyang sinabi na tama nga ang sinabi ni Elder Yan.
Nagsaad rin siya na talagang tanga ang elderly na yon dahil naniniwala siya na natalo siya nito. Ngunit ang hindi niya alam ay bawat suntok na natanggap ni Joe Fan ay kalkulado na para sa plano niya. Mas lalong nainis naman si Huang Pu nang malaman niya ito dahil talagang isang matalino ang Joe Fan na ito. Nagsaad rin siya na talagang nakakahiya na hindi niya agad napansin ang plano ng ating bida dahil kung nalaman niya ito ay talagang aatake na sila agad ng ikalimang elder. Sa ganoong paraan ay tiyak na hindi niya magagawang mapatay si Elder Lin sa patagang pag-atake nito. Tumawa naman ng malakas ang ating bida at kanyang sinabihan si Huang Pu na huwag niyang itaas ang tingin niya sa kanyang sarili. Dahil kahit anong gawin niya ay hindi niya malalaman ang mga plano niya. Nagulat naman si Huang Pu nang marinig niya ito dahil talagang mayabang ang Joe Fan na ito. Agad naman na tinaas ni Joe Fan ang kanyang daliri at kanyang sinabi na isa lamang bata si Huang Pu na baguhan lamang sa mundong ito. Nagsaad din siya na huwag siyang mag-isip na kaya niyang manipulahin ang lahat ng mga tao dahil lamang nabasa niya ang libro kung paano maging isang emperador. Dahil sa ngayon ay talagang malayo siya sa ganitong kakayahan. Nagsaad rin ng ating bida na kung kasama nila ngayon ang ika-7 elder na napatay niya ay tiyak na magkakaroon sila ng lamang pagdating sa talino at estratehiya. Ngunit kung sila lamang dalawa ng ika-5 elder ang magkasama ay talagang hindi karapat-dapat ang mga ito na maging kalaban niya. Hindi naman matanggap ni Huang Pu ang matinding panghihiya na ito na mula sa ating bida. Nasabi rin niya na sa buong buhay niya ay ngayon lamang niya naramdaman ang ganitong panghihiya. Ang malala pa ay nanggaling lamang ito sa isang bata na mas bata pa sa kanya. Kaya kung hahayaan lamang niya ang panghihiya na ito ay wala na siyang mukha na may haharap sa pamilya niya. Naging seryoso naman si Joe Fan dahil muli na namang nahulog sa patibong niya ang Huang Pu na ito. Kaya agad niyang sinabihan si Huang Pu na kung hindi pa rin siya kumbinsido na hindi siya isang matalino ay ipapaliwanag niya ito sa kanya ng mabuti. Sinabi rin niya na kailangang tigilan na ni Huang Pu ang paggamit sa imperial ruling na paraan na ito dahil hindi niya alam kung paano ito gamitin. Nagsaad din ng ating bida na isang tanga na tao lamang ang lalaban sa 3 eksperto na katulad nila ng sabay. Kaya ang kinailangan lamang niyang gawin ay pag-isahin ang mga ito. Kaya ang naging una niyang target ay ang tanga na si Elder Yan dahil nais nitong magpakita ng kanyang galing, kaya ito ang madaling target para sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang unang kakayahan dapat na meron ng isang ruler ay malaman kung ano ang kakayahan ng kanyang mga kasamahan. Si Elder Lin ay isang mapagmataas na tao kaya ang kinailangan lamang niyang gawin ay hirakan ang reputasyon nito at ng kanyang pamilya kaya agad itong nagalit sa kanya. Ngunit sa mga oras na ito ay dapat pinakalma ni Huang Pu ang elder ngunit hindi niya ito ginawa, sa halip ay pinagtawanan niya pa ito. Kaya ito ay nagresulta sa pag-iwan niya sa dalawa at lumaban ito ng mag-isa. Kaya nakangiting sinabi ni Joe Fan na kasalanan ni Huang Pu ito kaya namatay ang elder. Mas lalong nainis naman si Huang Pu dahil sa mga pinagsasabi ng ating bida ngunit hindi lamang dito natapos ang mga sinabi ni Joe Fan. Nagsaad din siya na ang isang ruler ay dapat marunong tumingin para sa hinaharap, ngunit hinayaan lamang ni Huang Pu na mag-isang lumaban si Elder Yan kahit na alam nila na siya lang ang may kakayahan na ma-counter ang bilis niya. Kaya kung malapit lamang siya sana kay Elder Lin ay hindi sana ito namatay. Kaya ito muli ay kasalanan niya. Napasigaw naman si Huang Pu na talagang ang lakas ng loob ng ating bida na isisi sa kanya ang pagkamatay ng Elder kahit na siya ang pumatay dito. Kaya sinabihan niya ang ating bida na tumahimik na ito. Kaya nasabi na lang niya na totoo nga ang mga haka-haka na isang demonyo ang Joe Fan na ito. Tumawa naman ang ating bida at kanyang sinabi na ang dahilan kung bakit naging ganito kalakas ang pamilya ng Regent State ay dahil sila ang sinusunod ng mga tao. Kaya kung sino man ang walang kakayahan na maging leader ay walang karapatan na sundin ng mga tao. Napatahimik naman dito si Huang Pu dahil alam niya ang nais ipahiwatig ng Joe Fan na ito. Kahit na ang ika-5 elder ay napagtanto rin na hindi isang leader material ang Huang Pu na ito. Tumawa naman ang ating bida dahil mukhang gumana na naman muli ang pagwasak niya ng tiwala ng dalawang ito sa isa't isa. Napaisip naman si Huang Pu na talagang magaling magsalita ang Joe Fan na ito. Kaya nasabi niya na hindi maganda kapag hinayaan nilang lumakas pa ang batang ito. Kaya nasabi niya na kailangan niyang patayin ngayon din ang Joe Fan na ito. Alam niya rin na kapag napatuloy pa ang Joe Fan na ito sa kanyang sinasabi ay tiyak na mawawala ang tiwala sa kanya ng mga kasamahan niya. Kaya nagdesisyon siya na kailangan niyang mapatay ang batang ito sa isang mabilis na atake lamang. Tumawa naman ang ating bida dahil mukhang binabana ng mga ito ang kanilang gwardiya. Kaya agad na siyang tumakbo upang tumakas. Mas lalong nainis rin si Huang Pu dahil talagang nais na tumakas ulit ng batang ito sa kanila.
Naiinis rin siya dahil binaba lamang niya ng kaunti ang kanyang gwardiya upang atakihin siya ni Joe Fan ngunit agad itong tumakas. Nagsaad naman si Joe Fan na huli na ang mga ito dahil hindi nila siya mapipigilan. Kaya agad na niyang sinuntok ng malakas ang pader ng arena. Isang malakas na pagsabog naman ang naging resulta nito. Pagkatapos nito ay agad nang lumabas ang ating bida. Nagulat naman ang ika-5 Elder dahil talagang pinaglaruan lamang sila ng Joe Fan na ito. Napagtanto rin niya na ang mga sinabi nito kanina ay paraan lamang niya upang ibaba nila ang kanilang mga gwardiya. Kung hindi nila binaba ang kanilang gwardiya ay tiyak na hindi makakatakas ang batang ito sa kanila. Kaya nasabi na lang niya na mukhang mas magaling pa ang Joe Fan na ito sa paggawa ng plano kumpara sa ika-7 Elder nila. Kaya nasabi na lang nila na walang sino man sa kanilang imperyo ang makakatalo sa batang ito kapag narating na nito ang antas ng Heavenly Realm. Kaya agad na silang tumakbo upang habulin ang ating bida. Nasabi rin nila na kailangan nilang mapatay ngayon na ang batang ito dito. Sa kabilang banda, nagtaka naman si Yanfo kung ano na ang gagawin nila ng master niya. Nagsaad naman si Elder Yan na kailangan nilang sundan ang Joe Fan na ito. Samantala, napuno naman ng pagkamangha si Kai Ching dahil sa kakaibang talino ng Joe Fan na ito. Kaya nasabi na lang niya na hindi na nakakapagtaka na namatay sa kamay ni Joe Fan ang ika-7 Elder ng Yuming Valley. Nakangiting sinabi naman ni Yan Tang na talagang nakakamangha ang kaibigan niya. Nagsaad din siya na maraming kakaibang kakayahan at tinatago si Joe Fan na kaya niyang gamitin kahit anong oras niya gusto. Ang malala pa ay hindi ito nakikipaglaban hanggat hindi niya nasisisiguro ang pagkapanalo. Kaya tama lang na sabihin nila na ang tao na ito ang pinaka-nakakatakot na maaari nilang makalaban sa kanilang imperyo. Nagmungkahi naman si Elder Gio na kailangan nilang tingnan kung ano na ang gagawin ni Joe Fan. Nasabi rin niya na kahit mataas ang pagkakataon na makakatakas ang kanilang kaibigan ay kailangan pa rin nilang manatili sa paligid niya kung sakaling may mangyari man na hindi nila inaasahan upang makatulong sila agad. Agad naman na pumayag dito ang mga Tower Master kaya agad na rin silang umalis. Sa kabilang banda ay tahimik naman na naghihintay ang mga tao sa labas ng arena matapos ang masamang nangyari kanina sa loob. Kahit na ang bantay ay hindi rin makapaniwala na magkakaroon ng gulo sa kanilang kompetisyon. Kaya sa tingin niya ay tiyak na magkakaroon ng matinding pagkawasak ang kanilang arena. Isang malaking pagsabog naman ang biglang nangyari kaya nagulat na lang ang mga tao dito. Napansin rin nila ang isang tao na lumabas mula sa nasirang pader. At nagulat sila nang makita nila na si Joe Fan pala ang tao na ito. Nasabi rin nila na talagang napakalakas ng Joe Fan na ito dahil nagawa pa rin niyang makatakas kahit na nilalabanan niya ang 4 na eksperto na nasa antas ng Heavenly Realm. Ngunit bago pa man tuluyan na makalayo ang ating bida ay bigla namang sumulpot si Huang Po at agad din itong umatake. Ngunit hindi naman dito natakot ang ating bida dahil mabilis lamang niyang naiwasan ang atake na ito. Ngunit bigla ring sumulpot ang ika-5 Elder sa itaas ng ating bida at agad din itong umatake. Ngunit agad naman na ginamit ni Joe Fan ang kanyang bilis upang maiwasan ito. Napansin rin ng ika-5 Elder na mukhang nais siyang atakihin ng ating bida kaya agad niya itong iniwasan. Namangha naman ang mga tao sa ilalim nang makita nila ang walang tigil na labanan sa itaas. Kahit na ang bantay ay hindi makapaniwala na may taglay pala na ganitong bilis ang Joe Fan na ito. Dahil kahit na ang 2 eksperto na nasa antas na ng Heavenly Realm ay nahihirapan pa rin na mahuli ang Joe Fan na ito. Kaya talagang nasabi niya na mukhang totoo nga na isang demonyo ang Joe Fan na ito. Muli namang umatake ulit si Huang Po ngunit nagulat na lang siya nang mawala ulit sa harapan niya ang Joe Fan na ito. Agad naman na gumawa ng distansya si Joe Fan palayo sa dalawang ito. Nakaramdam naman ng pagod ang dalawa ngunit kahit ano ang gawin nila ay talagang hindi nila mahuli ang Joe Fan na ito. Tumawa naman ang ating bida at kanyang sinabi na mukhang dito na magtatapos ang kanilang paglalaro. Kaya muli na siyang nagpaalam sa dalawa at kanyang sinabi na hanggang sa susunod na lang nilang pagkikita. Nainis naman si Huang Po dito ngunit dahil sa malaking enerhiya na ang nawala sa kanya ay hindi makakayang habulin ang Joe Fan na ito. Bigla namang sumulpot si Elder Yan sa itaas ng ating bida at kanyang sinabihan ito na mukhang may nakalimutan siya sa kanila. Agad rin niya na inatake ito habang hindi ito nakatingin. Kaya hindi na naiwasan pa ni Joe Fan ang atake na ito at siya ay tuluyan ng bumagsak sa ibaba. Isang malakas rin na pagsabog ang naging resulta nito. Nakaramdam rin ng matinding pinsala ang ating bida dahil sa biglaang atake na ito. Kaya nang buksan niya ang kanyang mga mata ay nagulat na lang siya nang makita niya ang maraming paniki sa itaas niya. Kahit na ang ibang mga nanunood ay nagulat rin dahil ang mga halimaw na ito ay mga 3rd level spiritual beast,
Ang rumbling blood bats. Agad naman na tumayo ang ating bida at kanyang tinanong si Elder Yan kung ito na ba ang alas na tinatago niya. Hindi naman ito sinagot ni Elder Yan ngunit pinagpatuloy lamang niya ang pagkontrol sa mga halimaw na ito. Ang rumbling bats ay isang bihirang spiritual beast na makikita sa mundong ito. Ipinanganak ang mga paniki na ito na may kakayahang tumira ng malalakas na sound waves na kayang tamaan ng direkta ang kaluluwa ng mga kalaban nila. Pagkatapos gawin ng mga paniki ito ay agad nilang aatakihin ang leeg ng kalaban at kakainin nito ang dugo sa katawan nito mapatao man ito o hayop. Alam rin ng ating bida na kahit 10 lang ang bilang ng paniki na ito ay may lakas pa rin ito na kayang patayin ng walang kahirap-hirap ang mga spiritual beast na nasa antas ng 4th grade. Kaya nasabi na lang niya na talagang kakaiba ang alas ng matandang ito. Nasabi rin niya na kahit ilang beses nang nagamit ni Elder Yan ang kanyang blood essence kanina ay nakaya pa rin niyang kontrolin ang mga halimaw na ito nang walang kahirap-hirap. Ngunit sa tingin niya na mukhang malaki rin ang tulong ng gourd na hawak ni Elder Yan kaya nagagawa niyang kontrolin ang ganito karaming halimaw na ito. Kaya sa tingin ng ating bida na ito ang dahilan kung bakit natatakot si Elder Jiu sa matanda na ito. Sa kabilang banda ay nagulat naman si Elder Jiu nang makita niya ang mga rumbling bats na ito. Ang malala pa ay 10 ang bilang ng mga ito. Kaya nabahala na lang siya dahil kahit na malakas si Joe Fan ay mahihirapan pa rin siyang matakasan ang mga halimaw na ito. Natuwa naman si Huang Pu sa kanyang nakita at pinuri rin niya ang Elder dahil magandang ginawa niya dahil napigilan nila ang pagtakas ng batang ito. Natatawang tinanong naman ni Huang Pu ang ating bida kung saan na ang kanyang tapang kanina. Bigla namang nagsaad si Elder Yan na talagang nakakamangha ang kagalingan niya pagdating sa paggawa ng gamot. Kaya nang hihinayang lamang siya na kalaban siya ng kanilang pamilya. Nasabi rin niya na kahit ayaw niya man gawin ito ay kailangan niyang kunin ang buhay ng ating bida. Naging seryoso naman si Grandmaster Liu nang marinig niya ang sinabi ni Elder Yan. Dahil ibig sabihin lamang nito na ang kalaban ng 7 pamilya ay kalaban rin nila. Kaya mukhang hindi talaga maiiwasan ni Joe Fan na mamatay sa kamay nila sa araw na ito. Tumawa naman ang ating bida at kanyang sinabi na talagang mataas ang tingin ni Elder Yan sa mga halimaw na ito. Alam rin niya na ang lakas ng mga halimaw na ito ay kapareho sa lakas ng isang level 4 na spiritual beast. Ngunit nagsaad rin siya na hindi ito sapat upang pigilan siya. Agad naman na umatake ang isa sa mga paniki na ito ngunit madali lamang itong naiwasan ni Joe Fan. Sinabi rin niya na walang kakayahan ang mga halimaw na ito na tamaan siya sa mga atake nila. Kaya agad na nagpatuloy si Joe Fan sa pag-iwas sa mga atake ng mga halimaw na ito. Ang malala pa ay hindi man lang siya matamaan ng mga halimaw kahit na sabay-sabay na ang mga ito sa pag-atake nila. Kaya nabahala na lang si Huang Pu nang makita niya ito. Nasabi rin niya na talagang isang halimaw ang Joe Fan na ito dahil kaya pa rin niyang iwasan ang halimaw. Ang malala pa ay ginagamit rin niya ang kahinaan ng mga halimaw na ito kaya nakakaya niyang iwasan ang bawat atake ng mga ito. Kaya agad na niyang sinabihan ang ika-5 elder na kailangan nilang umatake upang hindi makatakas ang Joe Fan na ito. Ngunit agad naman siyang pinatigil ni Elder Yan at sinabihan siya nito na kumalma lang muna siya. Nagsaad rin si Elder Yan na kapag nagpunta silang dalawa sa itaas ay mas lalong lalala lang ang sitwasyon nila. Agad rin na hiniling ni Elder Yan na bigyan pa siya ng mga ito ng ilang sandali at sisiguraduhin niyang hindi na makakatakas pa ang Joe Fan na ito. Kasabay nito ay agad nang nilabas muli ni Elder Yan ang enerhiya ng kanyang gourd. Nagulat naman ang Elder at si Huang Pu nang makita nila ang maraming paniki na lumabas sa gourd na ito. Ang malala pa ay ang bawat isa sa mga ito ay kayang kontrolin ni Elder Yan nang walang kahirap-hirap. Napansin naman ni Joe Fan ang biglaang pagdami ng mga halimaw na ito kaya siya ay nagulat. Agad rin na umatake ang mga halimaw ng sabay-sabay kaya hindi na ito naiwasan pa ni Joe Fan. Agad rin siya na bumagsak sa ibaba ng sahig dahil sa malakas na atake na ito. Agad naman na bumangon ang ating bida at makikita sa mukha niya ang pagiging seryoso nito. Alam rin niya na nasa mapanganib siya na sitwasyon dahil hindi niya inakala na ganito pala karami ang paniki na taglay ni Elder Yan. Kahit na si Huang Pu ay namangha rin sa kakaibang kakayahan ni Elder Yan na kontrolin ang mga halimaw na ito. Nasabi rin niya na kahit si Joe Fan ay tiyak na hindi makakatakas sa mga ito. Alam niya rin na kahit ang mga eksperto na nasa antas na ang Radiant Stage ay tiyak na hindi rin makakatakas sa mga halimaw na ito. Hindi naman makapaniwala si Elder Jiu nang makita niya kung gaano kadami ang mga halimaw na ito sa itaas. Napatanong rin siya kung paano kaya nakuha ni Elder Yan ang mga halimaw na ito dahil alam niyang mahirap mahanap ang mga halimaw na ito.
Kaya nasabi na lang niya na kahit si Joe Fan ay tiyak na hindi matatakasan ang mga halimaw na ito. Nagtaka naman si Dandan nang marinig niya ito kaya tinanong niya ang elder kung paano niya nasabi ito. Ngunit hindi naman ito nasagot ng elder dahil muli na naman silang nagulat nang makita nila ang paggalaw ng mga halimaw. Sa ngayon ay nagsisimula ng pumilibot ang mga halimaw sa lugar kung saan nakatayo ang ating bida. Nainis naman si Joe Fan dahil kahit siya ay alam niyang mapanganib sa kanya ang manatili sa ilalim ng halimaw na ito. Agad naman na pinagsama ng mga halimaw ang kanilang atake kaya isang malakas na sound wave ang nabuo nito na siyang papunta sa ating bida. Wala namang nagawa ang ating bida kundi harangin ito gamit ang kanyang buong katawan dahil hindi niya kayang iwasan ito. Lumabas rin ang mga dugo sa kanyang bibig dahil inaatake ng sound wave na ito ang kanyang kaluluwa. Natuwa naman si Huang Pu dahil talagang napakalakas ng mga halimaw na ito kaya sigurado na siya na kahit malakas ang katawan ng Joe Fan na ito ay hindi nito kakayanin ang atake na ito. Kaya sa tingin niya ay namatay na ang Joe Fan na ito sa loob. Pinuri rin niya si Elder Yan dahil talagang kakaiba ang kayamanan niyang ito, kaya sinabi na talagang namulat ang kanyang mga mata. Nagsaad naman si Elder Yan na huwag magbiro si Huang Pu sa mga halimaw na ito dahil ang mga ito ay kayamanan na pinarami ng kanilang sect sa loob ng ilang daang taon. Kaya kaunti lamang sa kanilang sect ang nagkaroon ng pagkakataon na mabigyan ng ganitong kayamanan. Hiniling rin ni Elder Yan na sana ay huwag wasakin ni Huang Pu ang katawan ni Joe Fan dahil isa pa rin ito sa pinakamagaling na alchemist ng kanilang henerasyon. Kaya dapat pa rin nila itong bigyan ng karapat-dapat na kamatayan. Tumawa naman si Huang Pu at kanyang sinabi na nais sana niyang balatan ang batang ito. Ngunit dahil hiling ito mismo ni Elder Yan ay hindi niya ito gagawin at bibigyan na lamang niya ng isang mabilis na kamatayan ang batang ito. Natuwa naman si Elder Yan dito at kasabay nito ay tinaas niya ang kanyang kamay. Mas lalong lumakas naman ang atake ng mga alaga niya kaya mas lalong nahirapan ang ating bida. Napasigaw rin si Joe Fan dahil sa sakit ng pinsala nito sa kanyang kaluluwa. Nasabi rin niya na parang sisabog na ang kanyang kaluluwa. Nasabi rin niya na may tinatagong alas pa siya na maaari niyang gamitin. Kaya kung alam lang sana niya na mangyayari ito ay kanina pa niya sana ginamit ito. Kaya nasabi na lang ni Joe Fan na huwag sana siyang mabuhay pagkatapos nito dahil kung makaligtas man siya ay sisiguraduhin niyang mamatay ang bawat isa sa kanila. Sa kabilang banda ay nasabi naman ng ikalimang elder na talagang isang halimaw ang batang ito. Dahil ang isang normal na martial artist ay tiyak na kanina pa namatay dahil sa ganitong atake ngunit hanggang ngayon ay lumalaban pa rin ang Joe Fan na ito. Tumawa naman si Huang Pu at kanyang sinabi na walang silbi na ang pagiging halimaw ng Joe Fan na ito dahil tiyak na ang kamatayan niya. Kaya nasabi niya na ito na ang karma dahil kinalaban nito ang kanyang pamilya. Halos maiyak naman si Dandan nang makita niya ang pagdurusa ng kanyang asawa. Kahit na si Chuchu ay ganito rin ang nararamdaman at nais rin niya sanang iligtas si Joe Fan. Ngunit agad naman siyang pinigilan ni Elder Jiu. Sinabi rin niya na kahit ano pa ang gawin nila ay hindi nila kayang maligtas si Joe Fan sa sitwasyon na ito. Kaya nasabi na lang niya na mukhang ito na ang katapusan nito. Lumabas naman ang mga luha sa mata ni Chuchu dahil hindi niya ito matanggap. Sa kabilang banda ay patuloy naman sa pagsigaw ang ating bida dahil sa sakit na nararamdaman ng kanyang kaluluwa. Ngunit bigla namang nagbago ang aura sa kanyang katawan at kasabay nito ay nagising ang apoy na taglay ng ating bida.